My name is Wahabuddin, a former OFW, 11 years sa Malaysia. Because of this community, na someone kumikita lang ng 15,000 sa ibang bansa. Ngayon, for the short time na ginawa ko itong business na to, kumita tayo ng 606,707. 9 years ako sa Brunei, na isa din akong nagtatrabaho sa pinakamalaking hotel doon. From someone na ang sahod ko dito, no, 30,000 yung sahod ko dito. Pero pag nag-OT ako, abot ako ng mga 40,000, pero ang tulog ko minsan sa ibabaw ng lamesa, natutulog kami after function na yan. Na after kung wala na yung function, bumaba kami sa restaurant namin. Ganon once na employee ka. 9 years and then umuwi ako sa Pilipinas. Hindi na ako nakabalik kasi that time umuwi ako pandemic. Lahat ng nakalabas sa Brunei, cancel lahat yung visa. Pero tayo, may kailangan natin meron source of income every month, lalo na employee tayo. Naubos man yung finances ko, pumunta ako sa Malaysia. Siguro ito yung reason. 2 years lang ako dito sa Malaysia. Kung alam mo, ano yung resort yan, ako yung nagbabantay. Staff resort ako dito sa Malaysia, yung may-ari tita ko. Lahat niya, kahit tita ko, pero sinasawaran pa rin tayo. Employee pa rin tayo. And then that time, sabi ko, tiningnan ko yung mga naliligo sa dagat. Sabi ko, ito na ba yung life ko? Naiinitan, sabi ko, gusto ko ng pagbabago. Gusto ko ng na time and financial freedom. And then nag-pray ako, no? After ko nag-rest, after 12 hours na trabaho, 15,000 lang yung sahod ko diyan, no? 15,000 sahod lang diyan yung sahod ko diyan. Kahit kita ko, pero ganon pa rin, nakatutok pa rin tayo sa work natin, no? Na wala talaga kasi employee tayo. That time naka-realize ako, sabi ko, 9 years ako sa Brunei, same, naubos pa rin yung yung pera ko, saving ko. Dito pa rin, sabi ko, ayoko ng ganito. Kung umabot ako ng 9 years sa Brunei, kung tiningnan ko yung nauna sa akin sa Malaysia, may mga 30 years na. Sabi ko, ayoko nung life nila, no? Sabi ko, that time, wala akong pera, kakapadala ko lang. Kasi breadwinner tayo, common breadwinner. Kasi breadwinner tayo, nagpapadala tayo sa atin, sa Pilipinas, sa ating mga family. Every month, sinisave na, kasi nasa restaurant tayo, free na tayo ng pagkain, kasi kamag-anak natin. Ganon. Sabi ko, ay, nakita ko tong opportunity, anong gagawin ko? Sabi ko, alam ko, next month may sahod ako. Kinausap ko yung tita ko. Ngayon, uutang kayo, saan nyo ilalagay yung pera nyo? Sa asset. Yun ang ginawa ko. Umutang ako and then nag-join ako. Dahil sa pag-join ko na yun, from someone 11 years na rin sa ibang bansa na hindi na ako nag-decide, tinapos ko yung kontrata ko, umuwi na ako. Kasi ba't ako magtatagal sa ibang bansa? Kung kaya ko man kumita dito sa ibang bansa, ginagawa kong part-time, kumikita na ako. What if gawin kong full-time sa business? May mga mag-guide sa atin, no? Tingnan nyo yung resulta ko. From someone na sahod 15,000 lang, tingnan nyo kayo. Ilagay nyo na yung mukha nyo dyan. Kasi someday, isa din ako tulad nyo, nanonood sa event na yan. Sabi ko, gusto ko yung mga resulta ng mga tao. Paano mangyayari? Isa lang, take action. The more nandito kayo sa community na to, the more nandito kayo sa event na to, answer prayer. Kasi isa din ako tulad yon, na-invite ng tao na hindi ko kakilala. Pero tingnan nyo yung resulta. Hanggang ngayon, isang beses lang ako nagpalabas ng pera, kumikita ako. Ina-actionan ko lang, inaato ko. Yung income, given na. Pero yung makatulong ka sa tao, kapwa mga OFW, kung ano yung nangyari sa kanila, mangyayari sa inyo. Ito yung experience na hindi ko talaga makakalimutan, na isang OFW sa ibang bansa na after work, natutulog na lang, pinapahinga mo. Pag may mga talaga na mga birthday, ayaw mo na pumunta doon kasi gusto mo ipahinga mo na lang. Isa lang ang binigay sa akin, time and financial freedom. Nagagawa ko na lahat, kasama ko yung mga successful na tao. Yan ang sasamahan ko habang buhay. Lahat ng pangarap ko, yung bahay, sasakyan, travel, ibibigay sa akin. Alam ko, isa lang, believe lang ako, magtiwala lang ako sa sarili ko. Kasi ang ganda ng system ng Elite Empire. Kung nakita ko yung mga mentor ko nagta-travel sa ibang bansa, meron na sasakyan, meron ng bahay, mangyayari din sa akin. Pagsukulan ko in mga rijiki, dahil kay musintuhan, asupaya magtataod, dumatong rijiki, pakabuhi mo. Ito yung ibig sabihin niya. I always put my trust to God. Kasi lahat naman tayo, binibigay natin sa Panginoon. No matter what happened to my life, thank you for everything. Lahat pinagpapasalamat natin kay Our Creator. The more nandito kayo sa community na to, the more nandito kayo kasi gusto nyo ng pagbabago. Dalawa lang yan. The more nandito kayo,
take action. Take action. The more in-actionan nyo, ano yung nangyari sa akin, in-actionan ko na mangyayari sa'yo. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.